Kakasuhan na po ang mga suspect na nagpuslit sa mahigit 180 iba't ibang uri ng ibon at iba pang endangered species sa probinsya ng Quezon. Ang ilan nga sa mga Palawan talking myna nang matay na dahil sa matinding stress. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Alam mo, Pia, kalunod-sunod ng sinapit ng mga talking myna na ito. Gaya nga ng inabanggit, ilan nga sa mga ito ang nangamatay na dahil sa matinding stress na dinanas mula nang ipusit na sila sa Palawan. Ang mga endangered species na ito ay nasabat nga ng DNR Quezon kagabi sa Barangay Kalumpang. Dito yan sa Tayabas, Quezon. Ang mga itsura nila, Pia, talaga namang kaawa-awa dahil yung mga endangered na nga ito. Tapos talagang siniksik sila at pinagkasa lamang sa mga maliliit na hawla. Particular na nga dito ang 180 na talking Palawan myna. May mga inakay din na isiniksik lang sa maliit na bayong. Meron din 3 blue-neck parrot na hindi na rin makagalaw dahil sa chicken wire lang o yung plastic na screen na pinambalot lang sa kanila. Ang hornbill, hirap din ang kalagayan sa bayong kung saan pinagkasa ang 2 malalaking hornbill. Nasa bati na ang mga river otters, kabilang na dito ang mga 3 na baby pa. Nakuha ang mga ito sa Lucena City sa Kinambangka at kumpirmadong galingan ng Palawan. Sa panayaman natin, Pia, sa mga nagdala o sa mga tinatawag na handler ng mga ito, 5 araw ang kanilang binuno sa laot para ibiyahe ang mga nasabing hayop. Sa kabuuan, 180 na myna po ito, 3 blue-neck parrot, 2 hornbill at 5 otters, kasama na dito yung mga baby. Pero hindi lang natin masabi kung ilan ang eksaktong bilang, Pia, ng mga namatay na, pero nabawasan na po ang bilang ng mga myna dahil nga sa matinding stress na kanilang dinanas. Nakakulong na ngayon sa Lucena Police ang 4 sa mga suspect or yung mga handler ng mga hayop nito at sasampan sila ng kasong paglabag sa Wildlife Act. Kabilang na dito ang mag-asawang si Roderick at Esther Cabillaga, si Jeremiah Parupo at si Jason Esparagosa. Ang isa sa kanilang mga kasama nang sinasabi talagang nag-hire sa kanila para magdala ng mga nasabing hayop na si Elmer Villa ay nakatakas kagabi nung i-turn over na nga ng DNR ang mga ito doon sa Lucena Police. Sa ngayon, Pia, sinisikap na ngayon ng Protected Areas and Wildlife Bureau sa pangunguna na nga ni Dr. Stephen Toledo na ilipat sa mga iba't ibang pansamantalang kulungan itong mga ibon dahil overcrowded nga ang kinalalagyan itong mga ibon kaya marami sa kanila ang mga namatay na. Pinakain na rin sila isa-isa dahil hinang-hina at talagang obvious daw na napakasama ng kondisyon ng mga ito. Hindi pa nga raw nila matiyak kung makakasurvive ang mga ito hanggang madala nga dyan sa rescue center dahil kailangan isa-isahin palang i-check ang mga ito dahil sobrang nanghina. Tuloy ang follow-up operation doon sa isa pang nawawalang sa mga suspect. Yeah? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.